Ibig sabihin, kapag nag-reach out yung ex mo after how many months? Yo, what's up? So, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So, nandito na naman tayo. Usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan na naman natin yung mga kaalaman ninyo. So, ganito na nga. Sa pamagat pa lang natin na kung ano yung ibig sabihin once na nag-reach out yung ex mo after ng how many months. Halimbawa, hiwalay na kayo. And then, pagkalipas ng 3, 4, 5, or let's say umabot ng 1 taon ay nagparamdam or nag-reach out yung ex mo. Okay, so ngayon, yung mga katanungan ng karamihan is, Kuya Kiko, ano po kaya yung ibig sabihin nito? So ito nga, sasagutin natin sa video na ito. Huwag na nating papatagalin pa na yung una sa lahat is, balikan ka para tapusin. Oh. Yes. Na dito natin nasasabi na kung minsan ay, kung kailan ka na naka-move on na is, diyan ka rin niya babalikan. No? Na para sirain ka ulit. Nasirain niya yung inner peace mo. Na kung saan is meron ka ng kapayapaan. Na kung saan is malaya ka na. Na kung saan ay masaya ka na. So kung makikita ito ng ex mo, and then kung maipagkumpara niya yung sarili niya, na siya ngayon is malungkot, sawi, yes, na yung tipong parang bagsak, no? Or nag-failure siya sa kung sino man yung ipinalit niya sa'yo, ay talagang mang-e-stalk pa ito. And yes, halos 90% ng mga exes ay nang e-stalk pa talaga yan. Yes, e-stalk nila yung ex nila, no, which is ikaw. So same thing din sa'yo, di ba? Na kung minsan is parang mapipilitan ka na, uy, ano kaya yung meron sa ex ko? Subukan ko ngang silipin kung ano yung meron sa social media account niya. Yes, di ba? So may mga ganito tayong thinking. So ganito din po yung nangyayari sa mga ex ninyo. So ngayon kung nakita ka niya na medyo masaya ka, na yung tipong parang, uy, parang happy na siya. So baka pwede ko siyang disturbuhin muna. Baka pwede ko siyang guluhin muna. Yes. So isa po ito sa nagiging dahilan na kung bakit nag-reach out yung partner or yung ex mo, I mean, after how many months is yun na nga, para tapusin ka ulit, para guluhin ka ulit, para tuldukan ka talaga, lalong-lalo na kapag umaasa ka pa. Yun ha? So yun, and then ito, yung pangalawa natin is, ikaw ang backup plan. Yes, lagi ko itong sinasabi na kung bakit bumabalik yung ex, no? And lalong-lalo na kapag sa oras ng hiwalayan ninyo is ayaw ka sanang pakawalan ng ex mo. And palagi pa siyang nagpaparamdam. And then kahit ayaw na ayaw mo na, pero still andyan pa rin siya. No? Na nagpaparamdam siya every week or every month. Yung tipong parang hindi nawawala yung pagre-reach out sa iyo. Pero suddenly, ito na nga, after ng ilang months is andyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin sa pangangamusta or sa pagre-reach out sa iyo. Ang ibig sabihin kasi neto utol ay gano'n na nga, naging backup plan ka niya. Ha, in short is nagiging reserba ka. Na ito talaga yung pakay niya sa iyo. Oh no. Na noon pa lang is gagawin kanyang reserba. Now when it comes na mag-fail, or mag-failure siya sa bago niya, or mag-fail man yung relationship nila, is ikaw ito yung babalikan niya. Yung tipong may taong sasalo sa kanya. So yun po ang isang dahilan. So ikaw ba naman, okay lang sa'yo na magiging reserba? Na magiging spare tire ka lang? Na nagagamitin ka lang niya kung kailan niya gusto? Or babalikan ka lang niya kung kailan niya din gusto? So okay lang ba yun sa'yo utol? No! Ha? So yun, and then ito, yung pangatlo natin is sablay ang present. Yun na nga, kakasabi ko lang, no? Na kung nag-failure man yung relationship nila ng present niya, so ito ngayon magpaparamdam siya sa'yo. Na kung napapansin ninyo, no, na may mga magkarelasyon, na isa nga ito sa naging problema ng sa mga nakausap ko rin. Na Kuya Kiko, bakit ganun? Sa tuwing nag-aaway kami ng ex-boyfriend ko or ng boyfriend ko is kinakausap niya yung mga exes niya. Yes. So isa po ito sa dahilan, no, na kapag nag-fail yung present niya, na which is ikaw halimbawa, is ito magko-contact siya sa ex niya.
So ito po ngayon yung nangyayari, na kung ikaw naman yung ex is halimbawa na bigla siyang nag-message or bigla siyang nag-reach out, is for sure yung dahilan nga dyan ay nagkatampuhan sila ng present niya or sablay man yung present niya or nag-away sila ng present niya. So yun po yung isa sa ibig sabihin kung bakit nag-reach out yung ex mo. Okay, so yun. And then ito, yung pang-apat natin is siya ay bigo. Yes, yun na nga, kung nag-fail man yung relationship niya doon sa ex niya, is may kabiguan siyang nararamdaman. So ngayon dahil siya ay bigo, ito ngayon magre-reach out sa iyo. Kasi balik tayo doon sa sinabi ko kanina na gawin kanyang backup plan. Okay, na ikaw ito yung reserba niya. So ngayon, susubukan kanya ulit kung still nandiyan pa rin ba, na may pagtingin ka pa rin ba sa kanya, kung may natitira ka pa rin bang pagmamahal sa kanya. So, yung pagre-reach out niya na ito ay is just a pagsubok lamang or susubukan ka or tinatry niya lang kung kakagat ka rin. So that's why mag-ingat kayo utol na hindi dahil sa pag-reach out niya is yun na nga may pagmamahal pa or what. Yung pala is susubukan ka lang. Kasi once na kumagat ka utol, patay kang bata ka ulit. Babalik ka na naman sa magiging problema mo dati nung time na naging kayo. Okay? Or kayo pa. So yun po ha. And then ito is yung number 5 natin, kapag na-miss ka niya. Yes. So kung minsan parang wala namang dahilan. Magre-reach out lang siya sa'yo after how many months? Kasi yun na nga dahil nga na-miss ka niya. Na-miss niya yung pakikitungo mo sa kanya dati, yung pagtrato mo sa kanya dati, yung paglalambing mo sa kanya dati, yung mga pagiging generous mo sa kanya dati, na binibigay mo yung lahat-lahat. So kung minsan magpaparamdam yung partner mo or yung ex mo na pwede kanyang kukulitin, depende sa magiging reaction mo din eh. So ngayon kung kakagat ka is ito na ngayon, is uutuin ka na naman niya, bubulahin ka na naman niya, na may pasok ka sa pain niya. Na like I said, once na kumagat ka, dito na dito ka na naman niya bibiktimahin ulit. So gusto mo ba yun na paulit-ulit lang na instead na maka-move on or naka-move on ka na sana kasi nakalipas na ng ilang buwan, is babalik ka na naman sa dati mong pasakit. Di ba? So ganun pa man mga utol, kung minsan kasi once na ma-miss ka lang ng isang tao is hayaan mo na. Natural lang po yan na mamimiss mo siya or mamimiss ka niya. Yes, kagaya din sa'yo, di ba? Na namimiss mo siya kung minsan. Pero yun na nga, kung minsan is napipigilan natin, pero malay natin siya kasi is hindi niya napipigilan. Sinusubukan ka lang niyang kamustahin. Or tinitignan niya rin kasi kung ano yung magiging reaction mo. Oh. Yes, na kung kumagat ka pa or kung kakagat ka pa ay tiyak utol. Uuwi ka na namang butas, butas yung bataan mo dyan. So yun, and then ito yung panghuli natin is kapag nagparamdam yung ex mo ng how many months after ng hiwalayan ninyo, yung isa kasi na ibig sabihin dito is yung mangutang. My God. Yes, magpaparamdam lang siya dahil mangutang kasi lalong-lalo na kapag sinanay mo siya dati na maalala niya na yung babae na ito is parang uto-uto na madali ko lang to hiraman. Susubukan ko nga kahit hiwalay na kami, makikipagkaibigan mo na ako. Oh no! Yes. So yun po yung isa sa ibig sabihin kung bakit nag-reach out yung ex mo. Dahil nga sa mangutang. So magpapautang ka pa ba? Nasa sayo na yan utol. So yun lang po, maraming salamat. And then sa mga gusto pala akong makausap, yes, you can PM me sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then sa mga nagtatanong po dyan kung may consultation fee ba, is yes, meron po. Napakamurang halaga lang po utol. Na kung nakakabili kayo ng mga iba't ibang gamit na hindi naman napapakinabangan, ito pa kaya na madadagdagan lang naman namin yung kaalaman mo, lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan or kasawian man. So PM nyo lang po kami, okay? Kita-kits. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko.